Shoutout kay Jason Mendoza, Katsakino Dukusin, Juan Solege at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon dito sa balitaan natin, mukhang itong Magnolia at Northport ay meron ng wino-workout na isang posibilidad kung saan magkakaroon sila ng trade. Alam natin lahat na itong Northport, originally gustong kunin ng Magnolia dyan si Arvin Tolentino. Pero mukhang hindi napapayag ngayon ang management dahil si Tolentino sa Hinebra ibibigay. Kaya malamang makuha ng Magnolia ngayon dyan ay itong si Joshua Monson. At ang magiging kapalit niyan ay itong si Paul Lee o kaya si Gio Halalon. Sa ngayon kasi yan ang dalawang matunog na players ng Magnolia na posibleng matrade. At itong si Monson naman nakita na natin ang laki ng improvement niya ever since itong rookie year niya sa Terra Firma. At sa tingin ko magiging magandang asset yan kapag napunta dito sa Magnolia Chicken Templados. Sa tingin ko fair naman yung magiging palitan kung Monson for Halalon or Monson for Paul Lee. Hindi naman madedehado ang Northport dyan. Kaya sa tingin ko, yung trade na yan kung sakaling matuloy ay makakatulong dito sa dalawang koponan. Sa panig ng Northport, maliwanag kinakailangan nila ng isang veteran presence. Ang ganda ng simula nila nitong conference pero nag-collapse sila nung bandang huli, sunod-sunod yung talo. At kung mapunta dyan si Paul Lee, makatutulong doon sa lineup nila. Sa panig naman itong Magnolia, si Joshua Monson, young blood yan. Babata yung lineup ng Magnolia at may papakita ni Monson kung ano ang kaya niyang gawin pagdating sa scoring. At lately, naipakita na rin ni Monson na pwede siyang maging mahusay na defensive player na siguradong magugustuhan ni Coach Chito Victolero dahil alam natin yung depensa yan ang calling card nitong si Coach Victolero. Kaya sa tingin ko, itong si Joshua Monson hindi magtatagal yan dyan sa Northport. At eventually, matatrade na yan dito sa Magnolia. Sinabi na dito sa Spin PH na itong TNT Tropang Giga ay magkakaroon ng matinding revamp bago magsimula ang bagong season ng PBA. Totoo, nakasama yung injury dito kay Brandon Canuelas Roser. At maski na nung last conference, ang dami rin nilang injury dinanas itong alam natin yung sitwasyon kay RR Pugoy, kay Poy Eram, pati yung import nila si Ronde Hollis Jefferson na injured din. So hindi lahat masisisi dito sa performance ng mga players dahil kung kulang yung pyesa, syempre, anong magagawa natin? Pero ganun pa man, hindi katanggap-tanggap sa MVP group na yung kanilang flagship team ay hanggang quarterfinals lang aabot. Hindi syempre po pwede yan, lalo na nakikita nila nung last conference, parehong SMC teams ang naglaban sa finals at ngayon may posibilidad na naman na ang SMC ay maglaban ulit sa finals or at least isa doon sa mga teams nila ay baka makapasok. So sa ngayon, ito titignan natin dito kung ano ang pwedeng gawin ng TNT. Unang-una, kailangan tignan nila kung anong mangyayari dito kay Poy Eram kung makapaglalaro na ba next season. Kung wala itong si Eram at itong si Brandon Roser, kailangan kumuha sila ng big man. Baka si Remo Dalmasan mapunta na dito sa TNT Tropang Giga o di kaya naman ito si Christian David. Pangalawa, kung totoo yung lumabas na report na itong si TNT Coach Chot Reyes ay ayaw na dito talaga kay Mikey Williams, panahon na siguro para i-harvest nila itong si Robert Bolick o di kaya si Reynan Batak o pareho na para lumakas yung kanilang lineup. Hindi po pwede na habang panahon naasa sila dito kay Jason Castro at Calvin Oftana. Kinakailangan na tulong mula doon sa ibang players. Kaya sa tingin ko itong TNT Tropang Giga, hindi talaga yung papayag na quarterfinals lang ang kaya nilang abutin. Considering yung siyempre, yung pedigree ng team nila at sila ang flagship team ng MVP group. Kaya umasa tayo na itong TNT Tropang Giga, re-rest back yan dito sa next season at magpapalakas sila lalo nung kanilang lineup.